Nag-i-increase ba or nagdi-decrease ang heart rate mo pag nandyan si crush? Well, halika muna dito at pag-aralan natin ng increment at decrement sa programming. So, hello guys! Welcome back again to my another Learn in 4 Minutes video where pag-aaralan natin ang increment at decrement na napaka-importante pagdating sa mga loopings. So, without further ado, let's begin. So, create muna tayo ng file sa ating code content na folder na papangalanan nating deck and ink.java. Okay, so yan, naka-automatic na siya. Gawa tayo ng public class deck ink, which is decrement and increment. Gawa tayo ng ating method, public static void main string args, and then yung mga code natin. So, ano nga ba ang increment and decrement? Okay, so napakadali lang nito guys, no? Maiintindihan nyo agad kapag narinig nyo yung keyword na to kasi pinaka-komplikado lang naman yung pangalan. Okay? So, increment, ito ay increase. Ibig sabihin, nagdadagdag. Okay? And then, gumagamit siya ng symbols na dalawang plus. Okay? And decrement naman, decrease. Ibig sabihin, nagbabawas siya. Ganun lang yun guys. So, meron tayong tinatawag na pre-increment and post-increment. Okay? So, pre-increment, ang ibig sabihin nito, nadadagdagan muna yung isang variable bago niya ito ina-assign. Ganun din naman sa post-increment, na-assign muna yung variable bago siya madagdagan. So, maintindihan nyo ito mamaya. And sa tingin nyo, parang hindi naman siya impactful pagdating sa coding natin. Well, ma-realize nyo na lang na napaka-importante pala ng pre-increment and post-increment pagdating nyo sa loopings, especially sa for loop, no? So, usually kapag increment, dalawang plus, ang dinadagdagan yan is 1, plus 1. Shortcut siya ng plus 1. Okay? Pag minus naman, ibig sabihin, nagma-minus siya ng isa. Minus 1, yan. Okay? So, pwede naman, pag mag-increment kayo, pwede nyo naman specifically dagdagan ng marami. For example, plus 5 or plus 6. Ganun. Pwede yung ganyan. Pwede rin naman minus 3, minus 3, minus 5. Ganun. Pwede yan. Okay? But, generally, no, ito yung common na ginagamit. Yung plus plus and minus minus. Para ma-iterate mo yung lahat ng indexes ng isang looping. So, mamaya muna tayo dyan. Okay? So, without further ado, gawin na natin ito sa ating code. Okay, so para mas maintindihan nyo guys, no, kung paano gumagana ito, gumata dito ng variable na value na may laman na 2, and then variable na new value, which is dito natin ilalagay yung mga increment na gagawin natin kay value. Okay? And then natin ipiprint out para makita kung ano yung difference niya. Okay? So, without further ado, let's begin na. Punta muna tayo kay increment and kay pre-increment. So, i-assign natin ito kay new value. Tawagin natin si new value and then equal to gawin natin yung pre-increment. So, plus plus and then tatawagin natin si value and then semicolon. Ngayon, pag pinarin out natin to guys, na makikita nyo na ang value na ni new value ay 3. Ibig sabihin na nagdagan si value na 2, nagdagan siya ng 1. So, bakit siya nadagdagan? Dahil nauna munang madagdagan yung value bago siya ma-assign. Ibig sabihin, plus plus, and then i-assign mo si value kay new value. So, ganun yun. So, makikita yung difference niya kapag ginamit natin yung post-increment. So, gawin natin yung post-increment. Unahin natin si value bago ang plus plus. So, pag niran natin ito guys, no, imbis na 3 na dagdagan, naging 2 lang. Walang nangyari doon sa laman. Bakit? Kasi, itong si value na may laman na 2 ay ini-assign kay new value. Ibig sabihin, ang laman ni new value ay 2 pa rin. And then, sa kanya lang dadagdagan si value. Okay? So, from this very moment, 3 na yung laman ni value pero 2 pa rin ito dahil naunang ma-assign yung default na laman ni value. So, ganun lang yung gumagana guys, no? Okay, so try naman na natin ngayon itong minus minus or yung decrement natin.